Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, talagang mainit. Matindi. Itong ating tatalakayin mga kaibigan. Senyor Aguila. Leader ng kulto. Alam niyo ang nangyari? Kulong mga kaibigan. Iyan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaaniyahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos nating maunawan. Eto na, samahan nyo po ako mga kaibigan. Na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung taong yun? Senyor Aguila. Kaya hindi po yan totoo, sir. Hindi totoo. Opo. Ha? Opo. Ito nga, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. And then? Pagkauman sa among kasal, kailangan magdog, mi anak, pauli. Sunod, pagkaugma, ipatawag tanan ijang giminjo, dyan na himuon nga counseling, nga muingon sila nga, kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na nimong kwaon kay minjo naman mo. So, after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorize ka ng kunin or rape yung yung wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di mi makuha nganlan mi ka Dios. Kailangan daw makuha sila in 3 days. Otherwise, they will be called na nag-adyos. Ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong, Mr. Chair, ano ba yung adyos na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa i-rape kayo. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, masugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senyor Aguila kaya makasa kami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Tapos, Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung taong yun? Senyor Aguila. Tapos, yes, Mr. Chair. nakapagtalik kayo? Ha? Makinig ka muna. Opo, sir. Makinig ka. Opo. Kahit na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Magagawa sila. So, strike 2 ka na, ha? Oo. Kanina, strike 1 ka dito. Oo. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Siguruhin natin, ha? Yung tama yung sasabi natin. Ha? Haring Aguila, tell the truth. Ha? Huwag kang magtago-tago dahil kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Hindi po yan totoo, sir. Hindi totoo. Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Okay, alright. Iyan po mga kaibigan ang natuklasan natin
diyan sa video na pinanood natin na kanina lang po ngayong araw ng Huwebes ang naganap ang Senate hearing. Naku po, sangkatutak, sandamakmak na kasinungalingan ang binitawan ng pananalita ng kampo nitong kulto na ito na Senyor Aguila. Ha? Talagang Senyor Aguila, kumpirmado mga kaibigan na nakakulong na ito sa Senado na side in contempt po. Dahil sa kanya pong pagsisinungaling na yan po ay nangyari diyan sa Senado. At talagang hindi, unang hearing pa lang, hindi ho nakalusod sa mga senador ang kanilang pagsisinungaling. Titingnan po natin sa pangalawang hearing kung ano ang mangyayari dito. Dito muna tayo mga kaibigan. Itong pinapakita ko po sa inyo na video, yan po ay wala pa sa Kalawang. Sabihin natin Kalawang pa lang. Sa kanyang mga inabuso. Dahil marami pa po na kanyang inabuso na lumabas sa hearing mga kaibigan. Datapuat sa puntong iyan ay natalakay natin ito. Ito pa lang muna mga kaibigan ang bibigyan natin nandiin nang hindi po tayo malito. Dahil kung ibibigay ko po sa inyo lahat ang mga biktima nito ay kukulangin po tayo sa oras dahil napakarami. Kaya't step by step po tayo mga kaibigan. Okay, ulitin ko po. Kumpirmado ang leader ng kulto na ito na kung tawagin ay Senyor Aguila at ang kanyang iba pang mga kasama ay nakakulong na po dyan sa Senado na side in contempt po ng Senado. Okay, talagang matindi ito mga kaibigan. Ay kita mo ho, ay konti pa daan lang, hindi ho ako nagkamali doon sa aking vlog kagabi. Dahil nasabihan ko ho doon, ay tinatanggi ho nila na sila ay may arma, walang armas. Wala silang kakulang armas at pinakita pa yung lagay ng mga armas na sinasabi-sabi wala. But natuklasan po sa Senado, sandamakmak na ika nga po mga tirador, ang kung tawagin ay private army. Yung mga alalay ng nakaarmas at maraming armas mga kaibigan. Ba't hindi po yan ang ating tatalakayin? Napadaanan lang ho dahil nasabihan ko po sa vlog yan. Ngayon po, kita ho, yung mga sinasabi ko, totoo, di ba mga kaibigan? Ba't iwanan po muna natin yan, dito tayo magtutok sa babae na inabuso. Isa pa lang po itong pinapakita ko sa inyo. Marami pong kasunod dito pa bukas sa aking susunod na vlog. Kumpirmado, ito ay minor de edad na biktima ng pang-abuso nitong si Senyor Aguila na hinayupak na leader ng kulto na nakakulong ngayon diyan sa Senado. Kita mo sa Senado ang mukha niya, may paturo-turo pa. Talagang matindi, di ba? Nakakaawa ho itong biktima na itong mga kaibigan. Ito ay nakatakas ho. Diyan sa kamay ng kulto na ito. Subalit ang kanyang magulang ay nandoon pa rin ho sa ikangapoy sa loob ng kulto. Nandoon pa rin sa isang bundok nakatira sa Socorro kung tawagin ay Kapian mga kaibigan. At napakaliwanag ho mga kaibigan ng salaysay diyan itong biktima ng pang-abuso. Anong sabi sa interview dito? Ito po ay nag-alias ng Jane. Kaya hindi po yan ang tunay ng pangalan dahil para naman sa kanyang proteksyon mga kaibigan. Siya po ay minor de edad nung ikangay kinasal nitong leader ng kulto na ito na kung tawagin na si Senyor Aguila na walang pakpak. Ang mantakin dito ay hindi niya boyfriend yung pinakasal at hindi niya kilala mga kaibigan. Basta pinaris lang po. Iyan po ay according sa kanyan salaysay. At ang matindi dito, itong hinayupak ang ugali na itong leader ng kulto. Alam mo, katulad nga ng tanong, uulitin ko, na itong ating Senador Risa Ontiveros ay bukod sa kanyang pinaris na papangasawa, ay sino pa ang gustong makipagtalik sa kanya? Ay walang kagatol-gatol diretsan na itinuro na ikangapoy
gusto makipagtalik sa kanya at gusto siyang gasain nitong si leader ng kulto na si Senyor Aguila. Talagang matindi, ano? Hindi lang ito magnanakaw, hindi lang rapist, ano pa, isang manluloko, ano pa, nasa kanya na lahat, di ba? Manluloko, magnanakaw, basta nasa kanya na halos ang kalukuhan dito eh. Ang katuwiran ho ay maraming nabibrenwas, ay katulad nga ng naulitin ko po muli, yan ang sarap sanang talakayin, dire-diretso ito eh. Kaya lang ay hahaba tayo eh. Dahil ang daming mga naloko, mga teacher, mga police. Dito muna tayo, nakapokus dito sa minor de edad na itong mga kaibigan. Hindi ho sila makayaw noon dahil ang pangako ho nitong ika nga po'y leader ng kulto na si Senyor Aguila na walang pakpak, dapat magpakasal dahil yan po ang sabi ng Panginoon Diyos. Mga kaibigan, talagang matindi ang doktrina nito, ano? Matinding-matindi. At sa kanya nga pong ika nga'y sama ng loob, ay nagkaroon po siya ng pagtakas at upang isiwalat ho, ay hinahawakan po siya ng DSWD. Maliwanag po sa video na yan na ang pang-abuso nitong leader ng kulto na ito. Subalit kung tatanungin mo nga mga kaibigan at makikita diyan sa video na ilan ulit ho tinanong ng mga senador ay pinabubulaanan ho na siya ho ay walang kasalanan at ang lahat ng paratang sa kanila ika nga po ay walang katotohanan. Hindi nga daw po totoo. That's why nagkaroon po ng pag-cite in contempt itong mga senador. Kaya himas, kulugan po diyan sa Senado itong ika nga'y leader ng kulto na ito, kasama pa ang iba pa nilang kasamahan. Alam nyo mga kaibigan, maganda po ito ay nabuksan dahil naghahari-harian po ito mga kaibigan nung hindi pa nabibisto. Hindi baling maghari-harian ka ho kung ika nga po ay nasa tama. Ba't ang problema, hindi baling tubira ka sa isang bundok kung hindi mo sinasamahan ng isang pangabuso, kung hindi mo inaapakan ang iyong kapwa, kung hindi ka nagnanakaw sa iyong mga membro, at kung hindi ka, ika nga po'y tinasabi nga dito, gustong gasain mga kaibigan. So mga tuwid mga kaibigan, ay yung sabi niya na walang pangabuso tuwing umaharap sa social media. Yan ang galing pong mag-mind condition din ito. Di ba? Pinapabulaanan niya, may pa-high blood pa. Hindi naman siguro na high blood yan. Nag-arte-arte lamang, mga kaibigan. Ay, tasno, nasabi nga niya ay hindi siya nangabuso. Ilan pa lang po itong testigo na ito, mga kaibigan, na biktima ng pangabuso. At ang lakas ng loob, kahit mayroong strong evidence na po, ay tinatanggi niya na hindi po siya nagkakasal na ika nga'y ayon lang po sa kanyang kagustuhan at wala daw hong nangyaring kasalan, mga kaibigan. Samantalang ho, kompleto ebidensya ang pinakita nitong ika nga po yating mga senador at pinakita po diyan ang mga ebidensya na mga pagkasal nitong hinayupak na ito na leader ng kulto. Bukod doon sa mga ebidensya na may mga signature na parang marriage contract, ay mayroon pa pong testigo, mga kaibigan. Ay todo tanggi. Ngayon, kulungan ang bagsak diyan sa Senado. Alam nyo mga kaibigan, napakadami pong natuklasan dito. Private army, mga kaibigan, ang kawalang hiyan diyan po sa loob na patuloy na pinagtatakpan ngayon ng kanilang mga membro. Ay yan, napakarami pong matutuklasan pa. Kanina ginanap yung hearing na yan sa Senado, ay napakarami pong isiniwalat ng mga testigo. May lalaki na pinakasal din, mga kaibigan. May lalaki na inutusang gasain ang ika nga po'y
pinakasal sa kanya. Subalit hindi niya sa gusto. Mayroong anong tawag doon? Pwede ko bang banggitin? Viagra. Mayroon. Para lang nang sa ganon ay magahasa. Dahil lalabag sa kalooban, mga kaibigan, nung lalaki na testigo na humarap sa Senado, ay hindi niya magawang makipagtalik, hindi niya magawang magahasa dahil hindi niya gusto. Unang-una ay pinaris siya, hindi niya gusto. Ay ibig sabihin wala siyang gana. Binigyan ng tablets para lang tumayo, mga kaibigan. Alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. Ganyan po katindi itong leader ng kultong na ito. Ilan po yan nakabang-abang na aking tatalakayin sa susunod kong mga vlog. At mayroon pa na nga po mga tatak sila bilang isang kulto. Bilang nagtitrain kung anong mga class. Marami po ang nabunyag, mga kaibigan. So, but ang daen po ay todo tanggi. Walang inamin. Yung nga po ay makikita natin diyan na alias Jane. Iyan po ang buhay na testigo na minor de edad na pinakasalho sa hindi niya kilala. At tinutusang itong nga po'y pinari sa kanya, naghasain siya. Sino ang nagutos? Itong leader ng terorista. Ang Biresuri hindi po terorista. Ang Biresuri, leader ng kulto na si Senyor Aguila. Okay, alright. Yan po, mga kaibigan. At ang latest update muna. Abang-abang po tayo. Dahil sa susunod po natin vlog, katulad nga po ng nasabi ko, hindi ko pwedeng ibigay po sa inyo lahat ang mga naganap sa hearing dahil napakarami ho na biktima. Kaya tayo po ay one by one kung magbigay ng kaganapan at sa ganun po hindi po tayong maging rumble. Ito po ang una na sumalang kanina sa hearing, ang babae na biktima ho na pinilit pakasalan sa hindi niya kilala. Boyfriend ka niyo, hindi naman kilala. Mantakay mo yanong tindi nito, yanong tindi nitong kulto na to. Marami nitong naging biktima, mga kaibigan. Ay tingnan no, ang sabi nga nito ay gusto siyang gasain nitong leader ng kulto na ito. So marami pang biktima diyan sa loob ho, sa kapihan, na nga po'y tikom ang bibig dahil natatakot to hindi ho nila nga po sinisiwalat dahil ang simpatiya pa niya ay nandito sa nga po'y leader ng kulto. Ganyan katindi magdoktrina, di ba? So, abangan po natin, hindi po tayo sasala. Pag ito ho ay nagkaroon ng nauntog ang ulo nito, mga kasapi na ito, na naging biktima ho ng panggagasa ng leader ng kulto na ito, ay kusa ho yan. Na nga po'y tatakas dyan, kusa na nga po'y magsisiwalat ng katotohanan na sila po ay magpapatotoo na biktima ho sila na nga po'y panggagahasa, pangmumolestya nitong leader ng kulto na ito, mga kaibigan. Sabi ko po yan data po at napakaliwanag po sa video na yan. Ito pinapatunayan ni ho nitong minor de edad na ito na siya ho ay gustong gahasain nitong leader ng kulto na ito. Subalit hindi po siya pumayag. How come yung iba na nandiyan noon na nga po yan natatakot magsiwalat, mga kaibigan? Kaya tumasa po tayo, darating ang ilang araw, ilang panahon na may magsisiwalat po diyan kapag nagising ho sila sa katotohanan, kapag itong sinapian nila na nga po kulto ay isinantabi nila at nagising po sila isang araw, mali pala ang kanilang nga po sinapian na bayanihan. Hindi bayanihan, di ba? Hindi bayanihan. Nagtatago po sila sa salitang bayanihan. Bata, iba ho ang intensyon. Pangabuso ng kapwa, bata at matanda, mga kaibigan. Napakaliwanag po. Napakaliwanag. Okay, shoutout po na tayo, mga kaibigan, sa lahat po ng nagbibigay ng public opinion ay bilang pagpupugay.
Ito ho at shout out. Buhat kay Judy Batan. Judy Batan, dalhin siya doon sa Senado. At para malaman niya hindi yan makalusot, doon para ikulong siya. Unang niya, ito yung comment kanina kahagabi kong upload at nasa Senado na nga po mga kaibigan na. At kawawa mga taong kulang sa karunungan, madaling mato. Buhat kay Lloyd Lortilo. Shoutout po. At kamukha ni Topacio. Buhat po dito kay Wilson Pontic. Kamukha din, sabi niya. Good PM po, Sir Andy. Dito na naman tayo kay Ernie Banto. Ayan. Ang paggamit sa relasyon ay panlinin lang. Buhat kay Michael Laran at Domingabon. Totoo yung sinabi mo, Sir Andy. Thank you po. Shout out Domingo Bon. Okay. Sa lahat ng vlogger, ikaw lang ang gusto ko dahil sa comment mo, Sir Andes. Buhat kay Domingabon. Maraming salamat, Domingabon. At baka nasa na ba? Looks like TV Sem Lawyer Topacio Nicole Leber. Maraming salamat po. Okay. Yan po muna ang ating latest update dito sa ika nga po'y matindi na pangabuso na leader ho ng kulto at iba pa nilang mga kasama kumpirmado ay nakakulong po diyan sa Senado. Bibigay ko po sa inyo ang latest update pa na mga ibang pangabuso na naganap na hearing po diyan sa Senado at kung makakakuha po ng video tayo na ika nga po iba pa nakaganapan doon sa dinadala siya sa kulungan ay papakita ko po sa inyo bukas mga kaibigan. Okay, at abang-abang ho, hindi po natin nakakalimutan ang pag-aresto dito kay Arnie Tibes. Pag mayroon po tayong latest update ay maghahatid po ako sa inyo mga kaibigan at sa mga nawawala na mga sabungero ay magbibigay rin po tayo ng latest update kapag mayroon po tayong nakuha ng mga video. Sa araw po ngayon ay wala po tayong latest update, walang binibigay ang pamahalaan na ika nga po latest update tungkol dito sa pag-aresto kay Arnie Tibes. Huwag po kayong magrala kapag mayroon po, ihatid ko po sa inyo ang latest update tungkol sa pag-aresto kay Arnie Tibes. Okay, at dito lang po tayo at samahan po ako dito. Kabang-abang po ito. Marami pong kabang-abang bukas sa aking susunod na upload. Mga iba pang biktima. Naku po, talagang matindi. Napakatindi ang ginawa ng kahayupan nitong leader ng kulto na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section. Pwede po kayo magpabot ng public opinion. At sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Palakpakan.